loves, in today's reading, we will going to have love reading and message from your person. Let's see the energy first. Oh, reminiscing. So, tingnan natin kung ito ba ay para sa mga in separation natin na collectives out there. Family. Okay. I hear, my loves, na most of you are, sabihin nating, landon sa stage na kung saan ay naaalala pa rin or meron ditong balikan eh. Pwedeng bumabalik yung memories, pwedeng yung mismong person, pero this is the clear confirmation na ito ay para sa in-separation natin. Okay? So, since na ito ay sa in-separation, ngayon pa lang, isipin nyo na kaninong energy yung gusto nyong ma-resonate. Kasi, kukuhanin natin yung kanilang mga, yung kanilang messages for you. Yung messages from their higher self. Okay? So, my loves, dito, meron sa inyo, one of you or your person, is sabihin nating, ba't parang Romeo and Juliet to, my loves? Kasi dito, naaalala kayo ng person nyo. May taong nakakaalala sa inyo, my loves. But still, nandun yung sabihin nating pag-una or prioritize sa pamilya. And dito, my love, sabihin nating itong person na to is tortured when it comes to their feelings kasi gusto nila, alam niyo yung desire na gusto nilang magkaroon ng kasama or gusto kanilang makasama, my loves. Pero nandito andito yung inner circle, yung blood ties. I hear na nakatali sila right now ngayon sa kanilang mga responsibilities. And my loves, I also hear meron dito one of you are, sabihin natin, committed sa isang pamilyadong tao. Pwede, my loves, na kasi ito is isang indication din, my loves, pag lumilitaw to, pwedeng itong desire, pag family and desire, my loves, may tendency na ito ay sabihin natin isang tao na in love kahit may pamilya na, kahit taken na, kahit nakatali na. Kasi itong desire na to, kumbaga, ito yung feelings na hindi mo mapigilan eh. Lalo na tong sexual chemistry na to. So, may tendency, my loves, itong sexual chemistry na to still nandoon, pero alam nyo yung hindi makamove on itong person na to. Hindi siya makamove on. So, ito yung mga posible na pumasok dito, but I hear na meron talaga may nakatali sa kanilang pamilya, responsibility sa kanilang pamilya, but still andun yung feelings, my loves, andun yung desire, nandun yung reminiscing. So kung iniisip mo kung love ka ba ng tao, yes, love ka ng tao, mahal ka ng tao, ikaw ang gusto ng tao, pero merong nakatali sa kanya. And iyon yung isa sa mga, sabihin natin, factor na may tendency nakaka-apekto sa connection ninyong dalawa. Let's see more clarifier. Kasi, kumbaga, ito is, sabihin na natin, involved dito ang family. Let's see more clarifier. Oh, so, meron, my loves, meron ditong closure. Pwede nga na ito ay in separation, my loves. Meron dito na closure. Ayan, oo. May darating, may paparating na communication sa inyo, and ang laman ng communication na yon is for closure. Pero tingnan natin. Okay, closure.
Getting together, my loves. Alam niyo, closure, pero nandun yung pagbabalikan. I also hear that. Meron dito, my loves, na pwedeng mag-invite para sabihin na mag-move on na kayo parehas. Pwedeng magkita kayo because gusto nyo na rin ng closure. Pero at the same time, kaya gusto makipagkita ng isa sa inyo is nandun din yung reminiscing, andun din yung mga memories. In other words, they are missing you. Pero ito yung tipo ng invitation na gusto ng closure, gusto ng friendship. Kasi yung coffee cup na yan, pang meeting with someone. So pwede, my loves, na palabasin na yung pagkikita is friendship lamang. Pwedeng ganon. But dito, my loves, closure, closing issue, moving on. Pero ang ending, my loves, they are getting together. They still welcoming the love because of the last. Kung wala ito, my love, na desire, pwedeng sabihin natin i-end na to eh. Kaya gusto nila ng clarification, gusto nila mag-usap, conversation para maka-move on na parehas, both parties, and closure. Pero dito, my loves, with the desire and heart with key, they are getting together. So may tendency yung pagkikita because of closure na mauuwi dito because nandun pa rin yung desire, andun pa rin yung init, andun pa rin yung pananabik, my loves. So if ever I want to see the clarifier kung ito is, sabihin nating third party din kasi may family dito eh, and may friendship, my loves. Pwedeng may loves na ang pinapalabas dito sa family. Pwedeng ikaw yung may pamilya, kung meron kayong mga anak. Pwedeng itong meeting with someone na to pinapalabas is about meeting, conversation, or friendship. Let's see more clarifier. Para sa, kumbaga, ito ba talaga ay sabihin nating third party kasi may family dito, or yung in separation na gusto na ng closure. Okay, so meron tayong Knight of Pentacles, stagnation. Bakit may stagnation? Lack of independence. Okay, so ito is strong confirmation with the lack of independence. Hindi pa talaga kayang mag-give up. Hindi pa talaga kayang i-give up yung person na involved dito. Lack of independence, ibig sabihin din, my loves, is hindi niya kayang humiwalay dito sa person na to. Hindi pa niya talaga kaya. Kaya may getting together, my loves. Pero dito is, I hear na kung ito is family responsibility, disappointed ng family, my loves. If ever na nagkikita ulit yung dalawang tao na namimiss ang isa't isa. Kung nagkikita ulit sila, nadi-disappoint yung mga taong nakapaligid sa kanila, my loves. They are, sabihin nating, feeling nila walang success sa relationship ng dalawang yan. Walang success sa relationship ng dalawang yan. Feeling nila ganun, my loves. And also, dito is routine. So, unstable siya, my loves. May pagka, sabihin natin yung sa moving on, hindi talaga nakakapagka-move on pa itong person na to. Hindi pa talaga siya totally nakaka-move on. Wala doon yung sabihin natin, hindi niya kaya, hindi pa niya kayang maka-move on. And ito is, nakahadlang yung mga nasa, lalo na yung family, yung inner circle niya, nakahadlang eh. Okay? Pero dito, hindi niya kaya na humiwalay sa relationship na to. So, I also see here na mayroong mga pamilyang hindi pabor doon sa connection ng dalawa. Pero nandun, my loves, nagkokos, my loves, itong pagka-miss nung taong to, nung person na to, ng lack of, sabihin nating, yung pagka-miss, nagiging impatient, my loves to. Yung person na to, gusto niya talaga na
makipagkita na, meet na, my loves. Pero sabihin natin na dahil may mga hadlang or merong mga hindi agree, gusto niya ipakita sa ibang tao or even sa'yo or sa kanya na closure ito, pero at the same time gusto talaga niya na makita yung taong to. Ayan o, hindi niya kaya talaga, hindi pa niya kaya na mag-give up, lack of independence, lumitaw, my loves, hindi pa niya kaya. Let's see message from this person. Lack of success. So pwede, my loves, iniisip ng nasa inner circle niya na hindi magiging successful or nagiging hadlan sa success yung pagiging together ninyo. I want you, just me. Ayan o, look at the desire card. Then lumitaw dito yung I want you. Andun talaga yung feelings, andun din talaga. Don't pressure me. So my loves, I see na we've been together for lifetimes. Hindi susukuan ng taong to yung kanyang ikaw or pwedeng ikaw, pwedeng yung person mo, pero nandito yung desire talaga, my love, strong confirmation, nandito yung desire. We've been together for lifetimes. Hindi talaga siya kakawala. Okay? At dito, don't pressure me. Maraming pinagkukunan ng pressure itong person na to, my loves. Kasi, nandito sa inner circle and also, nakaka-apekto yun sa relationship ninyong dalawa. Nape-pressure to sa kanyang responsibilities, my loves. Pero, alam mo, dito itong person na to, hindi siya bibitaw. Hindi bibitaw to. Kahit na sabihin na nakipag-break ka na, at sabihin na closure, pero dito, my loves, puro getting together eh. May pagbabalikan din talaga. Kasi nandun pa rin talaga yung desire. Ikaw pa rin. Pero dito, nandito yung tipong awakening niya about their responsibilities. Pwede, my loves, talaga malaki responsibility sa family, pero lumitaw din dito yung pressure. So may tendency talaga na may kinalaman sa success. Na alam niyo yung, like for example, sinasabi ng mga inner circle niya na hindi ka hadlang sa'yo yan, yung taong yan, ganun. Magiging stagnant ang life ninyo together. And at the same time, yung responsibilities nila pwedeng makapag-agaw. Pero my loves, dito, don't pressure me. Alam niya ang gagawin. So if ever, my loves, eto, they want you, andun yung sexual chemistry, they want to get together, because for them, you are perfect one for them. Look, the one. You are the one for them. Hindi ka titigilan ng taong to dahil meron pa talaga. Kahit na napakaraming humahadlang, alam niyo yung dumadating sa point na parang gusto niya ipakita na friends lang kayo, pero totoo, meron talaga siyang desire sa'yo, namimiss ka ng taong to, at kumbaga sabihin natin, impatient, gustong-gusto ka na niyang makita, makasama, kahit nasabihan na magkaroon kayo ng closure. Okay? So, let's see. The focus of this. The bottom line in this connection, sabihin natin, kahit sino pa ang humadlang. I see that. Kahit sino pa ang humadlang. So, in case na ikaw yung sabihin natin, pero may tendency hindi. Kunyari, halimbawa, ikaw yung may anak, tapos, kasi ito yung message niya sa'yo eh. So, for you to. Strong confirmation na hindi kayo gini-give up ng taong to. Okay? Need you. My loves. Ikaw talaga ang kailangan ng taong to. Kaya kung halimbawa is aware ka dito about the family, the inner cycle, or inner circle niya, aware ka na hindi ka gusto, or sabihin natin, aware ka na parang may humahad lang sa inyong dalawa. Aware ka na hindi believe sa inyo ang mga tao sa paligid ninyo, sa union ninyong dalawa. Dito ka makinig sa person mo. They need you, they want you. Hindi ka pa kakawalan nito. So dito, you are so nurturing, magnetic, passionate.
in my life. Look, my loves, kung gaano ka kagusto ng person na to. Kung ang sabihin natin, kung yung factor ng ibang tao, yung pagtingin or paghadlang ng ibang tao ang dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng gusot or ng hiwalayan, my loves, isipin mo yung person mo, you are no, gustong-gusto ka. Your light shines bright and guide through me in my darkness. Yung mga tao talagang ganyan. Kasi dito pa lang, oh, look, napaka-desiring ng energy, very passionate, very fiery. You feel like home to me, and I always feel very happy and comfortable in your presence. So thank you, my love, for always sending me healing and love. I need you and your energy even more. That's why they want you, they desire. So dito lang sa factor ng family, ng inner circle, nagkakaroon, my loves, ng pressure when it comes to your person. Kaya maaaring naapektuhan ng inyong relationship. Okay? So, ang importante doon is kayong dalawa. Sabi nga, my loves, ayan. So, for you, my loves, you may not understand or you may not always understand why certain things happen. However, there are always higher purpose. So, through turmoil, a blessing will soon be revealed, my loves. So, maaaring hindi mo din naiintindihan to. Pero, ayan, malaki yung factor ng inner circle kung bakit naapektuhan yung relationship ninyo. Ayan, yung paghadlang ng family. At least, my loves, ang importante, dapat maipaglaban ka. Dapat mapanindigan niya to, my loves. Pero ito, obviously, ayaw niya talagang nang hiwalayan. Sa kahit anong paraan mo itulak yung taong to, alam mo yung desire na makabalik sa'yo. Gustong-gusto niya, my loves. Gustong-gusto niya. So, yan, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo, kung kayo ay in separation and sabihin natin na kayo ay may gusot right now, at least alam mo, my loves, na mahal ka ng taong to. Na kahit nakikipagsabihin, sige, for closure lang, moving on na, mag-move on na tayo, mag-usap na lang tayo for the closure, pero at the same time, gustong-gusto ka pa rin ng taong to. Okay? So, that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.